Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito sa atin mga kaibigan ay talagang enjoyment na talaga mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Joey King from Bicol, Super Gulubkin, Cagayan de Oro City, Gigi Santos, Arvin Lumayog. Yun lang po mga kaibigan. Good morning sa inyo lahat po. Kahapon kasi mga kaibigan, ang title ng content natin, paano ba yung kumukuha tayo ng isang trayo, paano ba ang doon, sistema, o paano bang ginagawa ng isang breeder na makapagbigay ng isang trayo po. May nagsabi kahapon, nag-comment mga kaibigan na wala na siya naintindihan. Ganito lang po yun mga kaibigan, ulitin ko po. Katulad ko, may budkak ako na sa red na golden boy mga kaibigan. Kasi sa akin mga kaibigan, gusto ko po na isang bloodline na hinawakan ng ibang breeder, iba-ibang breeder po, katulad ng golden boy, hinawakan sa red. Gusto ko po yan mga kaibigan na itapat yan sa EEG po. Kasi mas maganda yung ganun mga kaibigan, maganda po ang resulta. At saka nakita ko naman yan mga kaibigan ay talaga napakaganda po. Kaya ang kinuha ko mga kaibigan ng mga babae, medyo hindi lang diretso sa EEG, pero yung pinapakiramdaman natin yung mga breeder vlogger na din, EEG din nila kinuha po. Kaya nakakuha ko ng apat na inahina golden boy po. Ganito po yun mga kaibigan. Ang sinasabi ko kahapon po na pag magka-offspring na sila mga kaibigan at saka gusto ka makapagbigay ng trio po dito sa tatlong mga babae na ito mga kaibigan, dito ka sa isa magkuha ng dalawang babae at saka dito ka magkuha ng gawin mong broodcock. Yun lang po, yun lang kasimple mga kaibigan. At sa akin naman mga kaibigan, para matuloy ko itong yung golden boy na medyo matagalan sa atin, dito tatlo sa akin, dito ako magkuha ng mga kaibigan, isang broodcock. Yung pilian ko yung mga babae na medyo magpalabas ng mga gandang broodcock. Saka itong dalawang babae na ito mga kaibigan na golden boy rin, dito kukuha ng ang lahat ng mga babae dito mga kaibigan ay talagang ilikom natin, pakasahan natin sa isang, nakuha natin sa isang lalaki dito, sa isang babae din na parehong golden boy din na kinukuha natin sa iba't ibang breeder mga kaibigan. Yun lang po, yun lang kasimple yun mga kaibigan. At saka pwedeng baliktaran din mga kaibigan, dito ka magkuha ng lalaki, dito ka sa dalawa magkuha ng babae, pwede din po. Kaya ang resulta rin mga kaibigan, straight golden boy pa rin po. Yun lang sinasabi ko mga kaibigan, napakasimple lang po. Kasi ito naman kasi sabi ta dito, parang hindi masyado siguro makuha ba mga kaibigan. Napakasimple lang po, tatlong babae na hinawakan sa iba't ibang breeder, yun ang kinuha ko mga kaibigan. Pinaka-example, dito ako magkuha ng lalaki, at dito sa dalawa, dito ako magkuha ng mga babae na ipares natin mga kaibigan. Yun lang po, pwede baliktaran din mga kaibigan. Dito ang lalaki, dito ang babae. Yun lang po, napakasimple lang po yun mga kaibigan. Sana maintindihan yun. Yun lang po. Dati naman pag medyo maraming babae na gusto kang mag-improve pa talaga, kukuha ka ng ibang bloodline, isang bloodline na rin na katulad sa kanila po na golden boy din, para yun ang ipasok mo mga kaibigan na same bloodline na kinuha mo rin sa ibang breeder po. Yun lang po. Pero sa akin mga kaibigan, yung red mga kaibigan, napakasaya ko na po kasi maganda talaga, magtapon talaga ng magandang manok po. At saka mga palo nila mga kaibigan talagang po. Kaya maganda mga kaibigan. Itong red at saka EJ, pares mo, napakaganda po. Napakaganda ang resulta mga kaibigan. Yun lang po. Ngayong araw naman na ito mga kaibigan, nagtanong naman sa atin sa Facebook, na sabi niya, boss, kung daw ng exam, pwede bang hindi na pakainin yung manok? Yung dalhin mo na sa sabungan ba mga kaibigan, hindi na pakainin. Nako, yan ang mas maganda dyan mga kaibigan. Dati pa kasi mga kaibigan, yung kaibigan kong matanda doon sa Mindanao, yun talaga ginagawa niya mga kaibigan, na pag dinala na yung manok niya sa sabungan, hindi na pinapakain po. Nagdala lang siya ng saging mga kaibigan. Kasi pag medyo matagalan pakainin lang ng saging po. Yun ngayon naman mga kaibigan alam naman natin, lalo na itong sweaters mga kaibigan, na ang gusto talaga sa mga manok na yan ay medyo dry na gutom, di ba? Hindi naman sinasabing gutom. Kaya may tinatawag silang mga kaibigan, yung holding ratio mga kaibigan, yung pinipitik-pitik lang ang manok ng isang pagkain po para hindi siya masyadong magutom. Kasi ang manok mga kaibigan, pag medyo masyadong gutom na po, ay medyo mawala na sa focus yan sa laban mga kaibigan, medyo sa gasa na, mawala na yung talino niya mga kaibigan, mawala na yung
medyo inaano nyo sa training, ay talagang mag-suffer po yun mga kaibigan. Kaya pag sweeter ang manok mo, pero dati pa mga kaibigan, kahit hindi pa sweeter, wala pang sweeter masyado. Dati mga kaibigan, yung mga manok ko lang na medyo misisuin, ayun ang ginagawa ko po mga kaibigan, na hindi na pakainin po kasi na-influensyahan ako dun sa matanda, yung sa amin pa, sa Mindanao pa. 80s pa yun mga kaibigan. Kaya medyo nadala ko rin hanggang ngayon po. Wala pang sweeter masyado doon noon mga kaibigan, totoo yan. Pero ngayon mga kaibigan, sweeter naman ako, mas lalo na. Yun talaga ang mga kaibigan, medyo ihigupin yung mixture ba. Sa ilalim ng katawan ng isang manok mga kaibigan ba, na pag pinipitikan mo lang ng mga pilit, record, yun ang ihigop ng mixture sa ilalim mga kaibigan. At saka iipot nila yun. Talagang maganda talaga ang mga palo na pinapakita sa isang manok po. Kasi mga kaibigan, siguro pag kahit hindi sweeters mga kaibigan, basta makaya lang nila yung pigaan po, lalo na sa mga hatches mga kaibigan. Ako, super mga palo sa mga manok na ganyan po. Kaya yung hindi pinapakain mga kaibigan, maganda yun, pero magbaon kayo ng pilit o crackcorn, lagay yung sa bulsa nyo. Kasi pag medyo matagalan sa tapad mga kaibigan, lalo na pag maabot na ng 10 o'clock, 11 o'clock, hindi pa kayo nakatapad, tikpitikan nyo po ng crackcorn. Tatlong pieces lang o 3 pieces lang pilit, yun po. At saka huwag nyo kalimutan mga kaibigan, dala talaga kayo ng saging kahit kunti lang po, kasi pag makita nyo medyo nag-dry na talaga yung manok, maanuhan nyo naman yun mga kaibigan, medyo kulubot na yung mga balahibo nila. Yung kaso lang ba mga kaibigan, baka mag-up yung manok mo, pakainin mo ng saging para pasukan din ng moisture po. Yun lang naman mga kaibigan, yung pitik-pitikan mo lang, at saka may saging ka talagang dala o apple man, para pang paano mga kaibigan, kung sakasakaling nakita mong medyo dry na talaga yung manok mo, yun ay pakain mo po. Yun lang ang pinakasimpleng dyan mga kaibigan. Pero pag, kasi ang tanong sa atin, pwede bang hindi pakainin ako? Napakaganda po. Pag hindi, huwag pwera lang siguro sa ibang bloodline mga kaibigan. Hindi natin alam yung iba, yung mga bulik, yung mga roundhead. Hindi natin alam kung ano yung mga estilo sa mga ganong klaseng manok Pero pag sweeter lang mga kaibigan, yung mga hatches po, nako, mas maganda yung pigain talaga yung manok mga kaibigan, na i-control mo ang tubig, tapos huwag mo nang pakainin pag mga kaibigan. Depende na lang sa inyo po mga kaibigan, kasi pag hindi mo pa kasi alam mga kaibigan, hindi mo pakainin, baka pagkulubot yung mga balihibo, hindi mo alam kung anong gagawin. Kaya may dala tayo yung mga kaibigan, yung saging, para pangpasok ng moisture din sa katawan ng isang manok, para medyo bumalik sa po. Pero pag pitik-pitikan mo lang yung isang manok mga kaibigan, yun ang hihigop sa moisture na ilalim ng katawan ng isang manok mga kaibigan, especially sa sweeters po. At tayo na may hindi masyado dyan mga kaibigan, pero parang nagtukma na rin yun mga kaibigan, na yung pitik-pitikan lang, hindi yung pakainin mong manok mo. Basta marunong ka lang mga kaibigan, ako, talagang lumalabas yung palo ng isang manok mo. Kasi mga kaibigan, pag hindi mo na pinapakain yung manok mo, kontrolado pa sa tubig, talaga imposible, walang palo yun mga kaibigan. Talaga mayroon po. At saka tingnan mo rin ang mga ipot ng yung manok po. Yung sinasabi ko mga kaibigan na lumalabas na yung maliit na ipot, may puti sa dulo, nako, huwag na kayo maghintay pa yung mga sikal-sikal na ganyan po. Kasi talaga may mga palo, manok na ganyan mga kaibigan, totoo yan. Kaya ako na may medyo matagal-tagal na rin sa sa paglaban ng manok mga kaibigan, na kahit maraming comments, Busing, nanalo ba yung manok mo? Hindi natin niya intindihin mga kaibigan, kasi naman ang manok, hindi naman nadumina yan ng kahit sino po, kahit sinong pinakamagaling dyan, hindi pa rin nadumina mga kaibigan. Kaya matalo ka pa rin doon sa pinaka mga kaibigan, yung kakapasok na niya sa sabong, yung ma-encuentro niya yung mga master na talaga sa sabong, hindi mo masigurado yan mga kaibigan, na talagang matalo pa yung po, yung matagal na sa, lalo na derby ang inanuhan mo, baguhan ka pa. May iba nga dyan mga kaibigan, mag-champion pa totoo yan. Ilang bisis na ako nakarinig ng ganyan mga kaibigan, na baguhan pa, nag-derby siya, nag-champion pa mga kaibigan Ang mga manok hindi kilala, pero nag-champion. Kaya ito kasing sabong mga kaibigan. Kaya palagi kong sinasabi niya na huwag tayong magyabang po, kasi kahit gaano ka pa komportable, kahit gaano pa karami yung nalalaman mo, sabong pa rin yun mga kaibigan. Hindi mo pa rin yung masigurado po, kasi ang tari natin dito sa Pilipinas medyo mahaba po, knife mga kaibigan. Kaya iwasan natin yung magyabang po, kasi mahirap pa. Buti pa yung makalma ka lang dyan, di ba? Wala ka nang sasabihin ba, di ba?
pag uwi na, pag medyo makainom na ng Red Horse, doon na po. Pero pag sa ano pa mga kaibigan, ako wag po, wag iwasan nyo pong magyabang mga kaibigan, kasi yan lang ang dahilan na matalo tayo po. Ito yan, yun lang mga kaibigan, yun lang ating masabi sa araw na ito. Magandang umaga sa ating lahat po. Ano pala mga kaibigan, yung about sa pahulugan natin, yung about sa Golden Boy, sarado pa mga kaibigan. May nag-ano sa atin kahapon, sabi ko may kumukuha na sa akin, close na. Pero nag-ano siya mga kaibigan na kung pwede ba maghulog na lang siya sa susunod na season. Ayoko po doon mga kaibigan, kasi pag magasta mo yun, ano bang ipakain mo sa manok mo? Yung mga vitamins mo, di ba? Kaya sinasabi ko na lang sa kanya mga kaibigan na pwede bang hindi na lang banded, kasi pagkatapos nito, kung hindi man tayo makaabot sa, kasi October, November born yung ano mga kaibigan, yung early bird. Pag hindi tayo makapasok doon sa banding sa January, i-specialan ko siya ng breeding mga kaibigan, kahit hindi tayo makapasok. Kung okay lang ba sa kanya na personal ban lang, sabi naman niya mga kaibigan, okay lang, kasi pang ano lang yun pang materialis lang yun Kaya talagang in-specialan ko siya mga kaibigan, na pilihan ko siya, at saka gamitin natin yung special na breeding para lang talaga sa kanya po, kasi mahirap yung ipasubo natin yung mga kaibigan, close na ang ating Kaya sinabi ko sa kanya, pag hindi mabandingan, okay lang ba? Okay lang daw mga kaibigan. Kaya nagbigay pa rin tayo ng Paris po. Yun lang mga kaibigan. Yun lang, at saka good morning sa ating lahat po.